Shout out dia ta bro. Batiin natin mga kaibigan natin dyan sa labas ng bansa, dyan sa USA, Brazil, Micronesia, Australia, Middle East, sa Kuwait, at sa buong mundo. Magandang hapon dito sa Pilipinas, at shout out sa lahat. At alam natin dyan sa labas ng bansa ay medyo may mga kuwan pa dyan, may kaguluhan pa dyan sa labas ng bansa. Mag-ingat-ingat, at lalong-lalo na dyan sa Middle East at saka dito sa Europe, sa bandang Europe. Nandyan yung kaguluhan ngayon. At mag-ingat lahat ng ating mga OFW na sumugal upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas. So magandang hapon sa inyo. Nawa patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon na hindi kayo mapahamak, walang kapahamakan na inyong masalubong sa panahon ng inyong trabaho. So magandang hapon diyan sa lahat. Itong hapon na to, nag-change tayo ng venue at oras upang makaparating tayo ng mga mensahe sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga guardians, sa indigenous people at sa buong mamamayan ng Pilipinas. So magandang hapon, shout out sa lahat, at magpunta tayo rito sa loob ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, lalong-lalo na sa mga 110 tribes galing sa Luzon, Visayas at Mindanao. Naparating natin ang ating mainit na pagbati diyan sa ating mga kapatid. At dito sa atin sa Mindanao, Visayas and Mindanao, mga Bisaya at Bisaya, Tausug at saka Chabacano. Magandang araw sa inyo, magandang hapon, at shout out sa lahat. Yan sa Southern Mindanao, mga Tausug, mga mix na mga tribo dyan, mga Taymanghunta, mga Katan, mga ethnic tribes, mga Tawi-Tawinyan, Katan, mga Tawi-Tawinyan. Assalamualaikum. At dito sa Hulu, Sulu, iba kasi itong probinsya ng Hulu at saka itong Tawi-Tawi. So assalamualaikum mga Katan, mga Kwanta, mga Taymanghunta. At dyan sa Basilan, ganon din, may mga Kwanta dyan, mga Muslim na mga kapatid. Assalamualaikum na mga Taymanghunta, Katan, Kanyo, mga Kwanta, mga Taymanghunta. At yan dyan sa mga Chabacano dyan sa Basilan province, mix yan, Chabacano karamihan dyan, majority, at bihira lang yung mga Bisaya at mga Tagalog, ibang mga ibang tribes dyan sa Basilan. So Chabacano, mga buenas tardes con todo na diaton mga mga hermano ali, mga hermana, todo, mga diaton mga amigo ali, mga amiga, buenas noche, buenas tardes. Aquí kita na Zamboanga City, the same Chabacano, aquí na Zamboanga City, buenas tardes con todo.
na mga nosotros o vosotros buenas noches. Especialmente Alina Recodo hasta na Labuan. From Labuan up to Likumo. Buenas noches con todo na mga Chabacano. O sa mga Bisaya dia community sa atong Sambuanga, mayong adlaw dia o mayong hapon. Shout out sa tanan dia sa mga Bisaya dia sa Sambuanga City. Ilabi na dia sa Recodo ang atong igsoon dia si Bimbong Paib and family. O sa atong mga igsoon dia sa mga mga IP, mga Subanen tribe community dia sa Villa Santa Maria nga gipanguluhan ni ate mo ay Jerry Lumawan o ni Lanyusa, Timoy Lanyusa. May hapon dia, shout out sa tanan Subanen community dia sa Zamboanga City, ilabi na dia sa Villa Santa Maria. O mulaos kita ngati sa ngari sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, from Kabasalan up to Lakewood. Mayang hapon sa tanan. Sa tanan natong mga kaigsunan dia, mga Bisaya o uban pa mga Muslim o atong mga Muslim dia nga mga kwan, assalamualaikum kanyo katantan. Wayroon iban ethnic tribes Sambuangan bang hindi mga tausog iban mga yakan yan. Subanen community Gampiad gawi, Gampiad lalabong dito holonan. Labi na rito mga IP Martan, mga dato, mga bayirin Tibuok, Sambuanga, Sibugay, Gampiad lalabong, shout out dito holonan. Mga dato, mga Timuay, mga kay doon sa mga dato tarin buwan din Sambuangahin. Hagin natin tupuan taga natin tarong Maguindanao. So barin din nita diaron may mga dato rin din nita rin subaran except rin mga Dlen tribo manin mga manubo rin mga Region 10. So Gampiad lalabong dito holonan mga Subanan, especially din Basarm hini paglapan ta to be achieved as our territory or state property, and that was given to us by during the Spanish when the Philippines was baptized by Las Islas Filipinas and all geographical territory sa mga daghang mga sa 7,000 and 641 islands of this country. So yan ang ating kasaysayan dito sa ating dito sa atin. Dito sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, ang ating kung saan tayo nanggaling, nandiyan yung lugar ng ating mga misis. Mayang hapon dia sa atong brother and sister-in-laws dia sa tubod Lanao del Norte, which is the capital town of the Lanao del Norte. Mayang hapon dia si Marlon Alconera and his wife, and to all my sisters-in-laws, mga Pimentel family
na tubod Lanao del Norte. O lahos nga rin sa Bonifacio Tambulig Pimentel family. Maayong hapon. O shout out sa tanang pamilya. And also to Mulabi, kadaghanan sa atong ang mga relatives diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur, nga diin ang mga Hongko and other affiliated family of the Hongko in Mulabi, municipality of Mulabi. So mayong hapon o shout out sa tanan. O balikon ta diri sa Zamboanga del Sur, mayong hapon dia, shout out dia kay Dato Pax Lumawan. O mayong hapon dia sa tanan mga taga Zamboanga del Sur, diha sa San Miguel, Lao sa Marus Tubig, o diha sa ato ang lungsod sa Vincenzo Sagon nga kanhi Margo sa Tubig, o naa diha ang atong kinabag-an. O baguhay pa lamang nag-reunion kita, grand reunion diha sa mga Pansib family, Pansib clan. So may hapon sa tanan natong mga relatives diha, especially kay Lorina nga ana karon ni uli na sa Australia. Mayong hapon diha diha sa Australia, o sa tanan mga Australian diha sa Australia mayong hapon, o shout out diha sa tanan. O diha sa atong igsoon o di nato makalimtan si Henry Papil diha sa Darwin, Australia mayong hapon. Sa mga Ledesma family diha sa Australia, sa Melbourne mayong hapon diha. O sa akong mga apo diha sa New Zealand, at atong anak na si Ivy Rose Buenas tarde con todo na rin aton mga ademio, mga apo alya na New Zealand. Good afternoon to you, my grandchildren in New Zealand, including their mother Ivy Rose. Good afternoon to you. O diri kita sa Davao Region, gikan sa Region 10 ngadto sa Region 11 o Region 12, mayong hapon sa tanan kadatuan diha sa Agusan, Surigao, sa tanan diha sa Region 10, o mayong hapon diha, o shout out diha sa kay Dato Judoro sa 100 sa 7 tribes so Bukidnon, o ang Bansa Lumad mayong hapon. So ari kita sa Davao Region, ang atong mga kauban diri si Bae Leonora, o ang uban pa wanang pakita si Agmit Perting Bisiha, si Dato Kalibadan, Dato Lopez diya sa Davao de Oro, mayong hapon, o shout out sa tanan diya sa Davao de Oro. So o ang atong i-greet nga anak karon sa gawas ang atong pinalanggang Bae diha, si Bae Monique Kukinaras or alias Bae Dalan. So mayong hapon diha Bae diha sa Greece, mayong gabi ba diha, mayong hapon o unsang orasa diha. So kay magkalain kita og oras, so pasensya na og di ta katunong sa oras nga atong gi mention. So mo kana ang atong ginakuwang karon gahapon. Doon na kita yung ginahiskutan mahitungod lagi aning atong gitukod nga political structures, kay gaapas kita aning atong political structure unya ang ato kaning
anticipate ang tanan mga hitabo sa mga scenarios. Either do we have the charter change, or do we have no charter change? Iyon lang ang inaabangan natin, itong charter change, dahil talagang gusto natin mapalitan ang 1987 Constitution. Kaya alam nyo, ako ay dating sundalo rin, at nakikibaka noong kapanahonan sa 1973 Constitution. Galing tayo sa pagkikibaka, binubuwis natin ang buhay natin upang maisalba natin ang ating demokrasya. At tayo yung 1973 na mga sundalo, unang sundalo ni Presidente Marcos dito sa may Mindanao, under sa 4th Infantry Division. Kuwan pa noon, kunti pa noon ang division dito sa 4th Infantry Division. Ilang batalyon pa lang ang dumating dito sa Mindanao. 1st Tabak Division at saka 4th ID lang, wala nang iba. So yun ang dito na kuwan tayo rito, na napasabak tayo rito sa Mindanao na kaguluhan. Gustuhin man natin at hindi, dahil tayo na may sumusunod lamang sa ating superior kung anong inuutos o para sa bayan. Lahat naman, in fairness din sa mga kalaban ng ating mga kapatid noon na mga Muslim, ay nakikibaka rin, struggle din dahil sa kanilang bayan. So ganun din, kaya lang iba kasi yung mga pananaw natin, kaya nagkaroon ng hindi magandang resulta noong martial law, kasi nabigla yung ating mga kapatid na Muslim, na iba kasi ang dumating sa kanilang tainga. Kaya noon yung unang Nining Mamadud, mayong gabi diha Nining, o shout out diha sa Zamboanga City. Mo nang atong isaysay ang gera kaniadto diha sa Maguindanao. Nagsugod ang diha sa Maguindanao, ang trouble diha sa Mindanao diha naguna. So na-escalate ngadto sa hulo, labi na sa pagdeklara sa ni Presidente Marcos o martial law, nakuratan ang tanan diri sa Mindanao. Kay mao lagi dili maayo pagka-deliver ang mga mensahe nga gihatag sa atong mga mainstream media, o makakuha kayo, makahadlok kayo ang ilahang pasang ng mga mensahe sa mga katawhan. Kaya nagkaroon og mga dili maayong reaction o ganitong mga panahon. Kaya nag-escalate, kaya nahadlok ang taon sila, nidepensa daan. Pero ang katuyuan dato pagkuan lang, santa sa mga dili maayong mga kuan dia, mga activities sa atong mga igsoon nga murag doon na mga retaliation, o doon na mga daghang mga kuan. Di lang nato malitok diri gumikan kay badlungon ta sa atong Facebook. So ninin hapon na atong hisgutan usa kayang ang among nabiyan diri ang kaning among kasaysayan diya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga Peninsula is kung alang masayran ninyo, is a Taurine title or ancestral domain sa dihang niabutang Kastila diri sa ato. Kaya kaniadto ang atong kasaysayan, wala pa kitay mga ngalan sa wala pa mo abot ang mga Kastila diri, kay wa pa ngalan ang tulo ka isla nato, o
wala pa'y klaro nga na nag-iya aning 7,641 islands within our karon nga atong nasakop nga island of the Philippines. Ang unang ngalan nato gibunyag kanato sa mga Kastila sa dihang natagaan nata og mga geographical location na hatag na sa ato atong mga teritoryo. Ginganlan kita Las Islas Pilipinas o sa dihang na revise na himo ng Pilipinas o nahimo ng Philippines na English. So mao kana ang pagkatinuod nga nahitabo ni atong pag-abot sa Kastila diri. Mao sad na ang advantage sa pag-abot sa Kastila. The only advantage nga nahatag sa nabilin kanato sa atong Kastila nga nahimo natong murag pamana sa Kastila kining atong ngalan sa atong nasod o na define ang asa ang ato ang mga teritoryo nga naangkon kining 7,641 islands o including the three major islands aning Luzon, Visayas, and Mindanao. So manang gipambunyagan kita ingon nga daghan mga historians nag-ingon una ang Moro, but actually Moro is pangalan kana sa pag-abot sa Kastila. Gibunyagan kita diri nga mga Moro. Actually kitang tanan diri sa Pilipinas gibunyagan kitag Moro kay ang pagkahibalo nila because sa dihang nabigay sila dagan silang mga pirates nga kuana dia nasugamakan dia during their exploration, during their navigation sa pa sila maabot diri sa Pilipinas. So nasangit sa dia dagang kay silang na kuan dia sa Morocco. So pag-abot nila diri sa Pilipinas, pagdunggo nila diri sa atong mga islands, ginganlan kita og Moro. Kay mga hibalo na ka ang Moro kuno lain ang mga background. Dili maayo ang mga background. So ginganlan nila Moro, but actually the Moro is not a Muslim. Neither it is Islam. Kaya wala pa'y kuan, wala pa'y Kastila, wala pang Moro, pero doon na Islam, doon na Muslim, because ang Muslim it was introduced in the 12th century by a certain Ul Hasim Makdum. Mo kana ang unang niabot diri nga Islam missionary. So mao kana ang kamatuoran kung anong adunay Muslim nga niabot diri sa kuan niadtong 12th century. So padayon kita mo na atong gisaysay ang atong mga ang atong mga history, atong mga kasaysayan una parong dili kita medyo ma-mislead ining atong daghang kayo mga mga nagkalain-lain nga mga versions of history. So the 110 tribes actually puro mga lumad. Not only the 110 tribes kundi even the Tagalog and other ethnic tribes in the Philippines, tanan ta puro ta mga lumad during the time when was the Spaniards discover us
dito sa Pilipinas. So tanan ta lumad kita mga indigenous people din sa 641 islands of this country, of their nation. Kaya tanan ta nahimong na-Christianize ang uban ni talikod sa atong mga kuan nato, mga original culture, gibiyaan nato ang atong mga tradisyon at katong kabilin sa atong mga ancestors gikan pa sa sinugdanan, gibiyaan nato, gitalikdan nato kay lagi na westernized na kita ang atong mga practice. Kay kining mga lumad karon nga ania sa kaning 110 tribes mao kini ang mga nabilin ng mga tribo nga wala magpabaptize during the time of the Spaniards, and even during the time of the introductions of the Islam dito sa ating bansa. Kaya yun ang naiwan itong mga kuwan na nagiging sinasabi nila pagano. But yun ang kanilang pananaw, yun ang kanilang definition sa pagano na walang religion. But actually, kung titingnan mo ang mga lumad, may mga kuwan yan, mga religion yan. May mga religion sapagkat mayroon silang mga Diyos na sinasamba. Kaya nang dumating ang Kristiyanos, ito tinuro sa atin, hindi yan ang Diyos na sinasamba ninyo, hindi yan kuwan. Ito yung totoo. Itong Kristyanismo na naniwala kay Jesus Christ at dito sa Islam na naniwala kay Allah na ang kanyang propeta ay si Muhammad. Ricky Ching is watching. Magandang hapon dyan, Ricky, at shoutout yan sa lahat. Isa-isahin muna natin itong mga kasaysayan natin upang hindi tayo ma-mislead dito kasi nag-away-away na tayo rito, mayroon ng mga discrimination. So dapat lang na malaman natin iisa lang ang ating pinanggalingan, except dito sa mga Negritos at mga Aitas o Negritos. Sila yung mga taga-unang tumapak dito sa Islam ito na matagal na panahon. It is 1,000 years before parang dumating tayo rito sa Islam ng Pilipinas. At ito ang mga Negritos sa Aitas ay galing ito sa Australia. Ito ay kanilang mga bloodline dyan sa Australia, itong mga Aitas, Negritos. Sila yon. At tayo naman galing dito sa bandang Malay. Actually, kung tingnan natin yung hitsura natin, we are a Chinese blood. Tingnan mo yung mga hitsura natin. Pare-pareho natin dito sa Asia, pare-pareho yung mga hitsura natin, yung Japanese, Cambodia, Vietnam, Taiwan, Thailand, China, Indonesia, Malaysia. So yan ang sandali naglubat. So yun ang kuha natin, tuloy tayo. Itong hapon na itong gusto natin na malaman kung saan tayo nanggaling. May hapon dia pinalangga na kong anak, Dayan Kanding. May oras pa na mag-view diri sa atong live stream. So mao na nga atong gipadayon ang atong kasaysayan para di ta ma-mislead. Kay daghan karon ang mga bagong mga batanon di na gyud sila kay baluga sa tanagagikan. Mao kana ang atong tinuod nga gigikanan, gikan kita tanan diha sa usa ka
roots. Gikan kita sa usa ka roots. Gikan kita sa Malay. Giingon dia Malay. Tungod kay diri ta nagagikan sa Malaysia, Indonesia. We have the same color. Makita nato brown, singkit, at ang mora na diri dapit sa ato sa Asia nga we have the brown color. Ang uban ang Japanese, Vietnamese, Taiwanese, but the Thailanders are similar to us. Pareho yung hitsura natin dito sa Thailand. But they are mixed with the Chinese from Taiwan. Kasi malapit lang yung Taiwan at saka yung kwan. The Taiwan before, may mga kwan na yan. May mga inhabitants before the Chinese were evacuate. Dumating dyan sa Taiwan because of the populations. Almost 40% of the population of the China were evacuated in the island of Formosa. Kasi ang Taiwan that long before it became Taiwan, kuan yan, Formosa. So may mga inhabitants na ron. Kaya nagdagdag. Pero yung ating mga kuan, ang ating mga inhabitants doon, it is also similar with the Chinese in the mainland of China. So nag-navigate sila. Alam niyo kasi ang mga tao pagka medyo hindi na komportable sa isang lugar, naghahanap yan kung saan. Just the same of the Cebuanos and other tribes here in the Philippines, nagpunta sila lahat dito sa Mindanao because may kuan sila. May mga balita sila, maganda yung Mindanao. Ang Mindanao is the richest island among the 3 islands of this country. Nagpunta rito yung mga Ilonggo, nagpunta rito yung mga Cebuano. So, yun ang nangyari. Dito na, dumami and the original inhabitants of this land was outsmarted by the migrants. Kita nyo nga, sino ba yung mga tao ngayon dito, itong mga governor, except dito sa mga Muslim, hindi makapenetrate sila, hindi nila mapenetrate ang mga Muslim kasi never yung Muslim maghaluan mo pa noon during the time pa in the first century. Hindi na yan kaya yun ang ating kasaysayan dito sa Pilipinas. So lahat tayo, iisa yung roots natin. Huwag tayong mag-discriminate because alam nyo, pagka you discriminate the indigenous people, nakuan mo yan, na-blaspheme mo yung grand fathers ninyo, yung ancestors ninyo. Kasi tinalikuran na ninyo ang inyong mga practice at niyakap na ninyo ang mga practice sa western. Pagdating dito sa Amerika, sa US ng mga Amerikano, so inadapt ninyo yan. At yung mga yung mga pure, itong Cebuano, pure yan, lumad. Because hindi pa dumating ang mga Kastila. Ito si Raja Humabon is a leader, one of the tribal leader in the Cebu. Hindi pa yan Cebu. Ang tunay na pangalan ng Cebu Island is Sugbo, o galing sa katagang Subo. Kaya na-modified, nagiging Sugbo. Hanggang ngayon may mga Cebuano na ina-address pa rin nila yung Sugbo. Hindi nila iniiwanan yung Sugbo. The original name of the Cebu is Sugbo, or from the original language na Subo. Subo yan. Kaya
panapasalin-salin. Si Radya Humabon, nung mabinyagan siya, kaya nga nakita ninyo, pag every time pumunta kayo ng Cebu, makita ninyo may landmark diyan kung saan bininyagan si Radya Humabon. Before, si Radya Humabon yan, nung mabinyagan, anong pangalan niya? Don Diaz. Si Don Diaz na ngayon, Don. Kaya nga, nung magtaka ka, naabutan ko pa yan, ang dami-daming mga Don dito sa atin, sa ating from Cebu to Mindanao. May mga Don, may Don Anton. Yan, yung mga Don dito, mga mayayaman, galing sa mga lahing Kastila. Kaya yung ang ipinamana sa atin, yung mga kwan na yan, yung mga pangalan na yan, yan ang ipinamana sa atin. Ang kagandahan lang, isang bintahan lang, one advantage na pagdating dito ng Kastila, nagkaroon tayo ng geographical territory. Naangkin natin ang 7,641 island. Nung wala pa sila, hindi pa ito Pilipinas, hindi pa nagkaisa, kaya nga sinasabi nila Maharlika daw yung una nating pangalan. No, hindi. Hindi, kahit saan tayo magdebate, walang pangalan ang dati na itong Pilipinas na dati ay Maharlika. Walang Maharlika. Ang Maharlika ay sa Tagalog word yan. Kung mayroong Maharlika na sa Katagalugan, hindi dito sa Visayas at Mindanao, walang kinalaman yung mga Maharlika na yan dito sa Visayas at Mindanao. Wala. Kahit pumunta kayo, kahit buklatin nyo lahat ng encyclopedia, i-googles man ninyo, wala, hindi. Kung mayroong Maharlika, saan nagsimula yan? Nagsimula yan sa pagdating ng Kastila in the latter 15th century. 14th to 15th century. Doon nagsimula yan. How about noong 1st century? The Subanan was existed 5,000 years. 5,000 years BC. Bakit kaya nga BC? Dahil before Christ hindi pa hindi pa dumating si Kristo rito sa mundo. Kaya nga may BC. So 5,000 nag-i-exist na nga ang Subanin dito sa island na ito eh. And the proof is maraming nakuha natin diyan sa mga caves, sa mga saan-saan, mga historical historical places natin. May nangakuha yung mga jar, yung mga parang yung mga jar ng mga Chinese na may mga drawing yun ang kwan, yung mga glaze, yung mga bangles, yung lahat yung mga kwan kwintas na mga jade, mga gems galing yan sa China, because in the 1st century to 11th century yan ang link, nawala ang link yan. Pero nandito na sa Pilipinas ang trading, nagti-trading na rito ang Chinese at saka itong Indian, kaya nagkakaroon tayo ng mga rito, mga lumad, nagkakaroon na tayo ng dato, bai, dato. Saan man nanggaling itong dato? Dato is an Indian polity. This is not our own language. This is not our own title. We have just borrowed this title. Hiram natin yan. Hiram. Hindi natin hindi natin originally na pagmamay-ari natin. So hiram natin, kaya nga nagkaroon tayo ng mga dato dito sa ating kwan. But the Sultan it is brought by the Muslim missionary from the Arab, kaya nagkakaroon ng sultan. The first sultanate is itong Maguindanao in 1504. In the 1504, nagkakaroon ng binyagan na nagiging sultanate na, sultanate of Sulu, sultanate of Maguindanao, sultanate of Lanao. So nagkakaroon na ng sultanate.
etong ating Mindanao, ating mga kapatid nating mga Muslim. Nagkaroon na sila ng sultanate. Kaya yung missing link from 1st century up to the 11th century, missing link yan, walang history. But in the 9th century, that was discovered by mga kuwan natin dyan, mga artifacts natin dyan. Mayroong copper plates dyan na discovered dyan sa Laguna. Ini-estimate nila that was approximately mga in the latter of 9th century. So kita mo kung mayroon yung copper plate na may sulat na Sanskrit, so ibig sabihin mayroon ng mga marurunong nung during at the time ng 9th century, marunong na sumulat, sapagkat yung sinulat diyan sa copper plate na yan ay sa kanilang estimate is in the latter 9th century. Pero meron namang mga kuwan ngayon, the modern technology ngayon at nagdetermine na kung anong kuwan, date back nung edad ng isang bagay na manatagpuan natin yung kuwan pa, yung noon pa ng mga bagay. So malalaman kung ilang taon na yan nag-i-exist, katulad ng fossils na natatagpuan sa Africa. Dahil sa may mga technology na nagagamit sa pag-trace back itong carbon dating, so it exists 1,500,000. Kaya nagkakaroon ng medyo confusion dito sa ating Bible history, kasi according dito sa Bible history, ang unang tao si Adan at si Eva. So hanggang currently na ang mga tao ngayon, kung ikuan mo, susumahin mo galing at the present time up going back to time of Adan and Eva, inikuan nila, that is only 5,000 plus 5,700 years pa lang nag-i-exist. So ang findings ng mga scientists, may nag-i-exist na 1,500,000 years. So very inconsistent ang sa Biblia. But anyway, yan lang naman ang natin, paniwala natin. Huwag natin sirain yung mga paniniwala ng tao, dahil nag-contribute din naman ng magandang resulta, dahil ang lahat natatakot na sa Diyos, dahil yun na, dahil may impyerno na. So yan din, ang lahat ng mga bagay ay may mga advantage. So dito na tayo sa ating main advocacy. Kaya nga lagi natin ito pinapakuan, itong ating advocacy, itong 110 tribes na napag-iwanan ng ating society dahil hindi nakapag-aral at hindi na abutan ng mga Kastila diyan sa kabundukan, at nagmo-multiply hanggang hirap na hirap, at tinatawag na nitibo dito sa Visayan language, kasi ang Bisaya, ang Cebuano, it is already a language more than the Tagalog, dahil ang Bisaya yan ang nagiging common salita natin everywhere, saan tayo papunta, Bisaya. So nagiging sana at itong mga Bisaya rin na nandiyan sa Congress, dapat i-declare nila itong language ng Bisaya, it is already a language, kasi hindi pa yan nagiging language ngayon, it is considered as dialect. So isa lang kasi ang language, Filipino language lang ang sinasabi rito, our national language. So
dapat yan maglagay na ng batas na i-recognize na rin ang Cebuano as a yung national language, sapagkat kahit saan tayo magpunta, Bisaya talaga ang sasalita natin sa Visayas and Mindanao. So yan ang ating tinatalakay ngayon. So itong kuha natin, 110 tribes natin, ang layunin natin dito dahil sa dami na nating mga problema na considering na meron tayong Republic Act 371 na that was created in 1997, na marami pa rin mga loopholes at hindi accurate yung mga terminology na ginagamit diyan sa ating Republic Act 371. Kaya isinama pa diyan sa ating Republic Act 371, isinama pa ang isang ahensya na siyang mag-mandate, siyang mag-oversee rito sa 110 tribes. Kasi sinasabi rito sa general provisions dito sa ating Republic Act 371 na ang Republic Act 371, it is created for the purpose na magiging batas ng indigenous people and protection and security of the indigenous people. And kasama na rito and also created the National Commission of Indigenous People as the agency of the government. Sinabi rito, agency of the government. Kaya nga lagi natin sinasabi na the NCAP is not an agency, is not under the customary of the 110 tribes, sapagkat hindi yan para IP, but they are their mandate is to oversee the welfare of the 110 tribes. Yun ang and their mandate is to implement and all the mechanism within the provisions of this 8371. Yan ang sinasabi ron sa ating 8371. Kaya hindi lang yung sinasabi to oversee the welfare and to implement the mechanism, but also to accumulate funds to make projects of the 100 of the indigenous people. Nag-a-account pa yan sila, nag-accumulate pa sila ng mga fund para gawin nilang mga sa kanilang programa para sa kapakanan ng mga indigenous people, but they did not do it. Sinasalba lang nila yung kanilang sarili. Kaya nga hindi naman natin kalaban ang NCIP, but we are always reminding the NCIP, you do also your job. Huwag upuan, huwag lang naman puro corruption ang nandyan. Kasi nakikita natin, instead they will going to help the community of the indigenous people, hindi. Ang ginawa nila, instead, nagiging problema nila. Why did I say that? Kasi maraming reklamo rito sa atin, marami tayong naririnig. Nandyan naman yung NCIP. Bakit hindi gumagawa ng mga batas na ilabi nila dito sa Congress upang mapangalagaan ang ating indigenous people? Kaya nakakalungkot din na isipin itong ating kalagayan dito sa indigenous people. Kaya naisipan natin, we have to form an institution which is isolated, or it is totally independent to the National Commission of Indigenous People and to the
and to the Philippine government. Mag-independent tayo because sinabi nga rito sa Republic Act 1871 sa karamihan dito sa provisions, sinasabi dito, the government guaranteed the protections of the and assure the protections of the indigenous people. Ayan ang sinasabi riyan eh. Then the government also recognize and respect the customary laws of the indigenous people of the IPs. Pero hanggang doon lang yan. Parang sa Kastila pa yun, consuelo de bobo, parang binigyan ka, hindi naman wala namang kwenta kasi natuwa ka lang dahil bigyan ka niyan, pero wala namang kwenta kasi hindi naman na-implement eh. So ang ating main purpose dito is to protect our land because nakita natin paubos ng paubos ang ancestral domain. Pag naubos ang ancestral domain, saan itong ating mga IPs? Kawawa itong mga IPs natin sa kabundukan sapagkat sila dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman, hindi sila nakapag-aral, kulang sila sa mga technology upang i-develop ang kanilang mga lugar, ang kanilang ancestral domain. Kaya kung maubos ang itong ancestral domain, saan sila papunta? Magiging virus na yan dito sa ibaba. Anong gagawin? Matulad tayo sa ibang mga IPs dito sa China, yung Uyghurs. Pinag-torture ng mga Chinese government ang Uyghurs. Kaya nung umalma na ang United Nations, doon pa medyo binigyan ng atensyon ang karapatan ng Uyghurs sa tribe dito sa China. Pero there are 400 ethnic tribes, 400 IPs in China. The biggest and the largest populations of the indigenous people ay nasa China. So kaya dito sa atin maliit nga lang sa atin eh, we have only 110, but eto nang huli, marami nang sitakbo dito sa atin, gusto nang umakap dito sa indigenous people. Noong araw ay parang ginawa nilang katatawanan yung ating mga indigenous at ngayon marami na rin ang tumatakbo rito sa atin at umakap na sa ating adhikain o ating kultura. Gusto nila kasi nandito sa atin ang pinakamagandang kultura. Genuinity ng lahat ng ating mga practices is came from the indigenous people, sapagkat yan ay namana natin doon kasi galing. Kung sinong gumawa sa atin, yan ang binigay sa atin. Kung pag-aralan mo yung kapaligiran, ganun din tayo sa mga hayop o lahat ng mga living things. Ganun din tayo, nilagay tayo, may sarili na tayong batas, may sarili na tayong kultura, may sarili na tayong practices. Kita ninyo, kahit nga ang mga hayop ay may sarili na rin yan. May sariling kultura, may sariling medyo maingay na rito sa ating kapitbahay. So ipagkuhan na lang natin ito, tuloy na lang natin bukas pagka kasi pag itong sound nila baka magkakaroon tayo ng problema rito sa ating Facebook page. Baka pag na-publish ito magiging kuhan na ito eh, mag-copyright tayo rito sa music na ka-background sa atin. So magandang gabi, magandang hapon sa lahat at sa Lunes balik tayo doon sa 6:30 up to 8. So magandang hapon at mayang hapon dia nining mamadud dia sa Sambuanga o kuan nining kuan ninyo i-spread out ang atong programa kay
dili na to isulti kung unsa ang mga Subanen tribe o unsay atong katuyuan sa Basarm o unsay atong mga IP rights. Kay importante ang atong mga IP rights. So i-reiterate po ninyo o i-disseminate ninyo ang tanan aron dili lang kamo lang ang maminaw. Then inyong kampanya nga di ay naghatod ilabi na sa atong pagpasabot aning atong 8371. Kay kaning 8371 nato usa ka very inconsistent nga balaod. Kay kita mo ang kuno indigenous people as an independent kung lantaw ni mo ngano may independent man, they are under control by the government. Kaya ang kanang NCIP, it is malinaw naman diya nga it is an agency of the government. Kaya nining mamadod, with your respect, dili lang ikaw maminaw, i-spread out po nimo na dito kina Dato Pax Lumawan aron matagaan po nato og kalinaw o ma-clear nato ang tanan nga mga wala kahibalo para mahibalan nila ang unsay atong katuyuan labi na sa Basarm o unsaon. Dili lang si Dato Pax Lumawan ang mo explain ana kitang tanan katong dunay mga contribution sa atong history, then ato nang ikuan tabangan nato dili lang kay mamutanaw lang ta, maminaw ta, wala tay mga contribution. This is campaign of all, kampanya kini nato tanan in order nga makuha nato kanang atong gipangayo. Because kanang regionalization, it has been already constitutionalized. Nasa atong konstitusyon na ginaila na ang mga IPs sa mga autonomy nila. Naanas Republika Kiti 371 and to the Constitution. Kaya pwede na natin i-claim ang atong unsay atong atoa para makuha na to. I-spread out kanilang gamay nga contribution ninyo diri sa pagpasabot sa atong mga kaigsuonan para di ta ma-disintegrate, di ta ma-fragmented. Wa man tay lain tuyo diri. It is the welfare of all indigenous people. It is not only the welfare of our family, the welfare of our tribe. Tanan ni. So contribution, I'm encouraging you to ma-kuan ninyo ma-disseminate ninyo to other to the other Subanen community and to all other ethnic tribes in this island of Mindanao. Kasi dugay-dugay na nato ni gipagkuan kay even di tanawan ninyo ang atong brothers, Muslim brothers, nakuha nila ang ila. Kaya because nagtinabangay sila. Pero kung lantawon nimo sila mismo dili gani nagkasinabot. See? Kay doon nagunay gitawag sa ila og doon ay gitawag na sa ila og kanang rido. Mas labaw pa na sa Muslim and Christians nga conflict. Kay pag magrido na sila, utdanay na sila. O wa ginaligtas bisan to the last generations nila basta magkita o di nila mahilot, nila masettle. So mao kana ang atong gitinguha dire. Warang atong giusa because kaning atong gitinguha sa Basarm, if you do not cooperate with the national movement, wala tay mahimo. Wala man tay mahimo ani. Ano? Dili man ta paminawon diya sa Kongreso because kaning atong gipangayo, it will be passed to the process of legislation. Kung di ka paminawon diya sa Kongreso, naginusara ka diya, wala. Nainumdum mo kay Bagilat, si Bagilat usa ka naka-igurot nga party list congressman. Gusto niya unta baguhon o i-modify niya ang atong
guwapon tato kay modify niya ang 8371 pero wa gyud kuan kay doon na to sa mga draft nabasa nako murag kuan maayo pero wa gyud mo prosper because nobody are cooperating with him in the Congress. So mo nang kinahanglan kita magkahiusa kita tanan dili kay musuporta lang sa tanaw nato nga medyo okay na. So i-detach daw nato sa atong kultura ng kanang system of one practice. Kasabot mo unsa ng system of practice kanang amigas mag-usa na sila pagka na makita nga asukar na sugar na sila mag-usa na sila og na asukar pigwa asukar kanya-kanya na sila mo nang unta atong habit di na to be passionate na tanan kay og mawala taning kalibutan na may atong mga next generation atong mga anak apo then they are all benefited sa mga butang atong gihimo. Kay kaning kalibutan karon nagkagulang, nagka-modernize, keep on changing, including all practices were already changed. Wala na tong mga kaniadto na tong mga practice. O abi ninyo ang subok kay paminahon kaniadtong mga panahon pa namo that was 50 years ago. Ang mga anak respetado kay sa ginikanan di gyud na makatubag-tubag sa mga ginikanan nitong mga panahon panamo that was mga 50 years ago. Respetado pero karon nabali kinahanglan ang ginikanan mo respeto sa mga anak. O ba ninyo nakita na it is the reality. Tinuod niya akong gisulti kaniadto way back 50 years ago, di ka katubag-tubag sa imong ginikanan, sa inyong amahan, dili. Pero karon ang ginikanan mo respeto sa mga anak. So, mao kini karon, modernize na tanan. Na-modernize na tanan. Mo nang subok kay paminahon karon. Ug unsay gitanom sa atong creator nato hinahinay na ito gi-modify kay tungod lagi na-enhance na tanan enhance so pati atong pamatasan na-enhance na dili na ang atong mga technology diya mo na-enhance pa hasta na atong pamatasan na atong mga kultura ang atong mga practices na-enhance kay dili na mao ang atong mga practice. So, ugma sa Lunes, balik kita sa normal schedule. So, I hope nga doon namin nasabtan kamay sa akong gisulti from our history where we came from o kung sa itong mga practices kay kuwang kayo gubot labi pa karon ang kanitong politika o diya pa wa ba mo masayod na itong June pa June 4 doon na nigawas nga high alert diri sa ato high alert sa WHO di na lang nako nganlan di na lang nako kuanon kay kabalo na ta ibalik ta sa 2019 atong 22 wala na balik ta sa crisis sa food supplies crisis pa jud sa atong violation of human rights kaya di na ta makagawas di na ta makasulod-sulod sa mga malls so it is a violation of the human rights so tanawan ninyo kining kalibutan gimanipulate lang ta
ambot lang o say abuton na to ane. So dili man ta mga propeta para mahibala na to o in the next 20 years 30 years. Sa bagay ako wala na ko ng mga tuiga. Nagampo na lang kung maabot ko 1 to 2 years from now. Biyaan na nato ning atong lawas, biyaan na nato mo separate na ta aning atong lawas o adto ta sa atong destinasyon o sa ta ibutang. So may hapon sa tanan o din hinalang kutob ta kay ana-anay mga music dia sa naga-background sa atong kan ma-plug down na punta o ma-kwanta copyright. So may hapon sa tanan mga kaigsuonan.